pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 18:10-14. Sinabi ng isa kay Abraham, "Ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon, at si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki." Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Sina Abraham at Sarah ay kapwa matanda na at lipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinadatnan ng tulad ng likas sa mga babae. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, "Pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan?" At sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak kahit matanda na ako? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo, sa tamang panahon, at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki." Nagtawa ngunit sumampalataya. Hindi lamang si Sarah kundi si Abraham ang nagtawa. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na? Manganak pa kaya si Sarah na 90 taong gulang na?" Bagamat nagtawa, silang mag-asawa ay sumampalataya sa salita ng Diyos. Kahit wala ng pag-asa, si Abraham ay sumampalataya sa sinabi ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Sa pananampalataya, maging si Sarah na baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak dahil naniwala siyang tapat ang Diyos na nangako. Kaya't mula sa isang lalaki na parang patay na ay isinilang ang mga inapo na kasindami ng mga bituin sa langit at gaya ng di mabilang na mga buhangin sa tabi ng dagat. Awit 27, 8, 9, 13 at 14. Sinabi mo, "Hanapin ninyo ang aking mukha." Sabi ng aking puso sa iyo, "Ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hinahanap." Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin. Sa galit ang iyong lingkod ay huwag mong paalisin, ikaw na naging saklolo sa akin. Huwag mo akong itakwil, huwag mo akong pabayaan, O Diyos ng aking kaligtasan. Ako'y naniniwala na aking masasaksihan ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga nabubuhay. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatapang ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Ibinigay ang salita ng pagpapala. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang tayo ay sumampalataya at sa gayon ay kanyang mapagpala. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pananampalataya ay hahanapin natin ang Diyos at siya ay ating matatagpuan. Masasaksihan natin na siya ang Diyos na ating tagapagligtas. Masasabi natin gaya ni David, "Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman." Kolosas 1:25-28. Ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo, upang lubos na maipahayag ang salita ng Diyos, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Siya ang aming ipinahayag na binabalaan at tinuturuan ang bawat tao
sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Ang biyaya ng Diyos. Nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang Diyos, dahil sa kanyang mayamang awa at malaking pag-ibig, maging noong tayo ay mga patay dahil sa ating kasalanan, ay binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya tayo ay naligtas, muling binuhay at pinaupong kasama ni Kristo Jesus sa sangkalangitan. Si Kristo ang biyaya ng Diyos na ngayon ay nasa atin. Siya ang ating pag-asa sa kaluwalhatian. Lukas 10:38-42. Isang babaeng ang pangalan ay Marta ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit si Marta ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinabayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Huwag halinhan si Kristo. Si Kristo ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod. Siya ay naglingkod sa pangangaral ng Ebanghelyo at sa pag-aalay ng kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan. Nang dumalaw siya sa bahay ni Marta ay ipinangaral niya ang salita ng Diyos. Hindi tinanggap ni Marta ang paglilingkod na ito. Nagpakaabala siya sa maraming gawain para sa kanyang bisita. Ngunit si Maria ay naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ito ang iisang bagay na kailangan at ito ang pinili ni Maria. Sinabi ng Panginoon na ito ay hindi kukunin sa kanya. Halinhan ng lakas ang kahinaan. Ibig ng Diyos na ihalili sa ating kahinaan ang kapangyarihan ng kanyang anak. Hiniling ni Apostol Pablo na alisin sa kanya ang tinik sa laman na sugo ni Satanas na nanakit sa kanya. Ito ang sagot ng Panginoon sa kanya. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Nanalig siya sa salitang ito ng Panginoon, kaya't sinabi niya, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at
iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.